Ito si Kenneth Llover, isang South bantamweight Pinoy prospect na tubong General Trias, Cavite. Matindi ang batang ito mga brad. Sa edad na 22 anyos ay nakapagtala na ito ng 14 na panalo, 9 dito ay nakuha sa pamamagitan ng mga mahuhusay na knockout at wala pang bahid ng pagkatalo. August 24, 2024 ay nangunang beses masubukan ang tibay at tigas ni Kenneth Llover. Ito ay kontra sa isang Chinese knockout artist na si Cheng Chengyang para sa titulong WBO Asia Pacific Youth Bantamweight Belt. Sa laban na ito ay talagang nasubukan ang lakas at stamina ng ating pambato, kung saan nakuha nito ang tagumpay via unanimous decision. Kaya naman 4 na buwan lamang ang nakalipas ay handa na ito para sa isang Japan debut. December 15, 2024 ay nang dumayo si Kenneth Llover sa bansang Japan upang sagupain ang isa sa pinakamatibay nilang pambato na si Tulio De Canarudo para sa isang interim title bout. Mahusay ang Japanese fighter na ito mga brad. Bukod sa nakalalamang ito sa haba ng mga braso ay dumagdag pa sa kalbaryo ng ating pambato ang nerbiyos at kaba dahil ito ang unang beses na lalaban ito sa labas ng bansa at sa bansang Japan pa, kung saan baluarte ito ng mga halimaw. Subalit gayon paman ay bitbit ng ating pambato na si Kenneth Llover ang determinasyon na makapagdala ng karangalan sa ating bansa. Kaya naman sa pag-umpisa ng mismong laban ay ginulat ni Kenneth Llover ang buong Japan. Ito ay nang agad nitong tapusin ang Japanese fighter na si Tulio De Canarudo sa loob lamang ng round 1. Para rin hindi makasetup. Narinig natin straight from Llover. Good setup with the hook. Papasok and down goes Tulio in the very first round, ladies and gentlemen. Bagsak po ang kalabang Hapon. And that is it. What a fight. Subalit, hindi naging masaya dito ang kababayan ng Japanese fighter na si Keta Kurihara. Kaya naman, agad nitong hinawan ng ating pambato na si Kenneth Llover para sa isang Oriental Pacific Boxing Federation title fight. Ibang level na fighter ang Japanese na ito mga brad. Mas mahaba ang tahid nito at malakas ang punching power. Bagamat meron itong kartado na 19 wins at 8 losses, 16 sa mga tinalo nito ay nakuha sa pamamagitan ng brutal knockout. Kabilang dito ang dalawa nating kababayan na si Froilan Saludar at Renan Portes. Dito sa dalawang to ngayon. Parang sino na lang yung unang bibigay. Kurihara has Froilan against the corner. Saludar goes down. And I guess this is it. Dagdag pa dito ay mas nakalalamang ang Japanese fighter lalo na sa height at reach advantage nito. Kaya naman, panibagong malaking pagsubok ito para sa ating kababayan na si Kenneth Llover. Ngunit bago tayo magpatuloy ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang palagi kang ma-notify sa mga bago nating video. March 24, 2025 ay balik Japan si Kenneth Llover upang isakatuparan ang kanilang sagupaan. Pagpasok pa lang ng ring ay tila ba relax na relax at patawa-tawa lang ang Japanese fighter. Tila ba nasa isip nito na magiging madali lang para sa kanya na tapusin ang ating kababayan. Sa pagumpisa ng laban ay nagpakita kaagad ng bilis at tiksi ang Pinoy. Subalit, veterano ang Japanese fighter at alam nito kung papaano ito kukontrahin. The team of Llover, no? After lunch when they weighed him, he was like 126. So, 8 pounds. Yeah. Not too bad. Here we go, first round. Kenneth Llover starting strong. Bad intentions from Llover. He knows Japanese opponents. Kaming last fight niya sa Japan din. So, he's really out to impress. Headbutt. Dahil sa magkaibang fighting stance ng dalawang manlalaro ay hindi maiwasan ang headbutt at sa kasamaang palad ay tumama ito sa ilong ni Kenneth Llover. Mabuti na lamang at hindi ito nagdulot ng pagdurugo. Sa ilong pa ata.
Again, a southpaw against an orthodox. It can happen. Again, referee warning them about the headbutts, clash of heads. The thing is, yung sa height difference sila, medyo possible talaga mangyari yung mga headbutts yan, lalo na they're both, moving forward. Maya-maya pa ay isang right straight ang naipatama ng Japanese fighter sa ating pambato. Na tila ba maagang nayanig ang Pinoy. Todo suporta naman ng mga Japanese fans sa tuwing makakapuntos ang kanilang kababayan. Sabay. Kurihara with a good right there. Again, a lead right. Oh, You're very landing really good punches. landed with a good left over there. Another one. Very careful siyang bumato eh. See, this is where Kurihara's veteran, being a veteran comes in. No? You can see him. He's stalking, but he's slowing down the fight. No? Yes. He's coming in very, very patient. Then in the case of Kenneth Rivera naman, he's very relaxed, very patient, very confident dito sa laban to, which is good. He's using his footwork, his in and out, yung labas pasok niya. He's really throwing his punches. Wow. Subalit sa pagpapatuloy ng laban ay biglang natahimik ang paligid, pati ang mga Japanese fans. Ito ay nang isang lepok ang sumapol sa mukha ng Japanese fighter na agad nitong kinabagsak. Binalangan agad ito ng referee. Subalit nagawa pang magpatuloy ng Japanese fighter sa laban. Ngunit batid ng Pinoy na nakapagtanim ito ng maximum damage sa Japanese fighter. Kaya naman, nang tinuloy ng referee ang laban, ay nagpaulan kagad ng malalakas na atake ang Pinoy. At agad naman itong nagresulta sa muling pagbagsak ng Japanese fighter. Good things to come for Kenneth Rivera. Hindi na tumitigil si Kenneth Rivera. Muli itong binilangan ng referee. Subalit, dito mo talaga kabibiliban ang tapang at tibay ng mga Japanese fighter nang magawa pa nitong magpatuloy sa laban. Subalit batid ng Pinoy na isang tira na lamang ang kailangan nito upang tapusin ang Japanese fighter. Kaya naman, habang nagbibilang ang referee ay tila ba galit na turo ang Pinoy. At sa muling pagbitaw ng referee ay nagpakawala kagad ang Pinoy ng malalakas na arsenal. Maraming mga tao. Sa puntong ito ay hindi na hinintay ng referee na bumagsak pa ang Japanese fighter. Agad na ditong tinigil ang laban nang mapagtanto nitong sapat na ang pinsala na tinabo ng Japanese fighter mula sa mga kamao ng Pinoy. Natahimik ang mga manonood at tila ba hindi sila makapaniwala sa mga nangyari. Isang Pinoy underdog na muli na namang nagpasiklab sa kanilang bansa. Oh! 30 seconds. That's it. Wow! That's it. Yes! Another TKO victory. Very beautiful win for Kenneth Rivera. Ang bilis, pero very impressive. Very, very impressive. It was, well, Mahusay ang pinakitang laban ng ating pambato na si Kenneth Rivera. Anong masasabi niyo sa galaw ng batang Pinoy na ito, mga brad? Ito na kaya ang tatalo kay Naoya Inoue? O itapat muna ito sa kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue? Ano sa tingin nyo? Pag-usapan natin yan sa comment section. Ito si Carl James Martin o mas kilala sa moniker na Wonder Boy. Si Wonder Boy ay isa sa mga kasalukuyang pambato ngayon ng Pilipinas sa Super Bantamweight Division. Ang division na kasalukuyang pinag-aharian ng Japanese Monster na si Naoya Inoue.
Si Wonder Boy ay isang undefeated sa oras na mapanood mo ang videong ito. Sa edad na 25 anyos, ito ay mayroong napakataas na knockout ratio na 78.26%. Ang ibig sabihin nito mga brad, sa 23 na panalo nito, 18 dito ay tinapos dito sa pamamagitan ng impresibong knockouts. Si Wonder Boy ay kasalukuyang rank number 3 sa WBO, habang nasa rank number 5 naman si Casimero. Ang ibig sabihin nito mga brad ay mas malapit sa katotohanan na mabigyan ng pagkakataon si Wonder Boy na makalaban ang The Monster ng Japan na si Inoue. Subalit ang malaking tanong ngayon ay handa na nga ba si Wonder Boy upang sagupain ang The Monster ng Japan? Upang magkaroon pa tayo ng mas malawak na kaalaman sa tunay na lakas ng batang ito, narito at balikan natin ang ilan sa pinakamatinding laban na pinagdaanan ni Wonder Boy. Ngunit bago tayo magpatuloy ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang palagi kang ma-notify sa mga bago nating video. Sinilang sa munisipalidad ng Ifugao noong May 18, 1999. Sa murang edad ay kinakitaan kagad ng hilig sa sport ng suntukan ng batang Wonder Boy. March 5, 2016 nang maganap ang pro debut nito kontra sa kapwa nito Pinoy na si JR Omak, kung saan tinapos nito ang laban sa loob lamang ng round 2. Sa mga sumunod na taon ay nagtala ito ng magkakasunod na impresibong panalo sa pamamagitan ng knockout. April 28, 2018 nang lumaban ito para sa isang minor title bout, ang WBO Oriental Youth Bantamweight title kontra sa tigasin na African fighter na si Hashimu Zuberi na may impresibong record na 14 wins at 2 losses lamang. Bagamat lamang na lamang sa experience ng African fighter ay tinapos lamang ni Wonder Boy ang laban sa loob lamang ng round 2. Apat na buwan lang ang lumipas ay dinipensahan naman ni Wonder Boy ang kanyang titulo. Ito ay kontra sa isang bigating Chinese fighter na si Huerban Kitehe. Subalit katulad lamang ng mga naging laban ni Wonder Boy ay hindi umubra ang Chinese fighter sa ating pambato. Nang pabagsakin ito ni Wonder Boy sa round 1 pa lamang, 2 beses sa round 2 at tuluyan tapusin ang laban sa round 6. Matapos ang mga sumunod na impresibong knockout victory ni Wonder Boy ay dahan-dahan na itong nakikilala sa sports ng suntukan. December 12, 2017 nang maitapat ito sa former world champion ng Thailand na si Komgrish Nantapich para sa titulong IBF Pan-Pacific Champion. Sa laban na ito ay dihado si Wonder Boy sapagkat ang Thai fighter na si Nantapich ay mayroong mataas na kartada na 31 wins at 5 losses lamang at 4 na taon na din itong undefeated mula 2018 at lahat ng tinalo nito sa panahong iyon ay puro knockout ang sinapit. Kaya naman sa laban na ito ay heavy underdog si Wonder Boy. Subalit sa pagsapit ng mismong laban ay tila ba nagmistulang amaturista ang dating world champion na si Nantapich nang ito ay brutal na tapusin ni Wonder Boy sa loob lamang ng round 2.
Dahil sa magandang laban na pinapamalas ni Wonderboy, ay muli itong nabigyan ng isang title fight. At ito ay kontra sa pinakamatigas na pambato ng Thailand na si Chaiwat Boktratok. December 18, 2023, sa laban na ito ay dihado si Wonderboy sapagkat di hamak na mas malawak ang experience ng Thai fighter na ito kung ikukumpara sa kanya. Sa pag-umpisa ng laban ay nagsusukatan pa lamang ng lakas ng dalawang manlalaro at maingat na naghihintay ng magandang pagkakataon kung kailan makapagbibigay ng magandang tira ang bawat isa. Sa mga early rounds ay ninais ng Thai fighter na lumamang sa bakbakan sapagkat hindi ito dumayo sa lugar ng kalaban upang maging pataba lamang sa kartada ng Pinoy. Nakipagsabayan ito at madalas ring makapagpatama ng ilang mga magagandang puntos. Martin could beat you in two ways sa championship. So, tatlong malalaking haligi. Uses timing. Hindi ko think he has makuha ang world title of him right now. Heating up Martin with definite Boktratok barely Inesgo real fight P8. Ano ni Boktratok, hindi natin alam kung sa round number na to. Kasi yung mga hindi talaga nanonood ng boxing, hindi talaga fans ng boxing. Hindi ka lang ka-Chaiwat Boktratok. I mean, yung mga ranking na yan, may deceive you. It's really something he can really slug it out. I mean, you have to fight him. You have to watch him fight against Milan Milenko. Nice defense by Chaiwat Boktratok. Isang malaking hamon ito para sa Wonderboy sapagkat kilala si Boktratok bilang isang matigas na boksidor. Sa pagsapit ng round 5 ay nasukat na at naaral na ng husto ng Pinoy ang galawan ng Thai fighter at tila ba nakakita ito ng magandang pagkakataon upang tapusin na ang sagupaan. Pinakain ni Wonderboy ng kaliwat kanang uppercut at ilang mga malilinis na body shot si Boktratok. Subalit napakatigas pala ng Thai fighter na ito at sinasalo lang nito ang mga kamao na binibitawan ng Wonderboy. As long as it lands, Yes, it has to land. If it touches the arms or the gloves, although it doesn't land, it has the ability to weaken you. Nakakapagod yun, partner, kaya nung matamaan ka sa braso, kahit pag ka-protect ka, pag natataman ka pa ulit-ulit, it can take a toll on you. Now Carl James Martin is testing the body of Boktratok. Yes, an uppercut to the body. Yung activity ng Carl James Martin, yung dami ng bato, napapansin mo. So, medyo marami siya bumato ngayon. Now, Boktratok using that forward pressure and using his legs to just corner Martin, but Carl answers with a combination, was it right there as he was getting out. Oh, that body really hurts Boktratok. Boktratok answers with consecutive right hooks, both to the head and the body. Oh, that left upper. Wow! Oh, wow! Martin with that uppercut certainly hurt Boktratok, and he sends us blood in the water, partner. Oh, wow! I think Martin is smelling blood right now. Yes, smelling that blood, that uppercut that got through the guard. Wow! Oh, wow! Martin staying composed. Oh, wow! Just, I think, Boktratok. Medyo sa katawan talaga. Oh. Ininda talaga ni Boktratok yung mga body combination ni Carl James Martin. And Oh, nice left by Martin! Oh! Martin was able to. Oh, another hook after hook.
Very resilient din yung Butatok, partner. Of course. Tinamaan na naman siya ng 1-2. Oh! Wow! He was able to recover from that. He was stunned by those punches, and he is still standing, partner. Counter. Oh, a little rubbery legs for Butatok right now. Sa pagtatapos ng round 5 ay tila ba nawala ng malay tao habang nakatayo si Buat Kratok. Kaya naman nilapitan kagad ito ng kanyang trainer at sinuri ang mata nito kung ito ba ay nasa katinuan pa. Dahil si Wonderboy ay hawak na ngayon ng Emperor Promotion ay kailangan nitong paghusayan pa ang laban upang magkaroon ito ng tsansa na sumunod sa yapak ng pambansang kamao Manny Pacquiao. Sa pagpasok ng round 6 ay hindi na nagsayang ng segundo ang Wonderboy para itong Leon na gustong gusto ng katayin ng biktima nito. Isang right uppercut ang sumapol sa bodega ng Thai fighter. Bagsak ito. Binilangan ng referee. Dahil sa tigas ng katawan nito, nagawa pa nitong tumayo. Subalit nagdesisyon na ang referee na itigil ng laban sapagkat tila ba wala na sa ulirat ang Thai fighter. Nakuha ni Wonderboy ang tagumpay muli sa pamamagitan ng knockout. September 7, 2024 nang maganap naman ang unang laban ni Wonderboy sa labas ng Pilipinas. Ito ay kontra sa pambato ng Mexico na si Salas. Sa laban na ito ay hindi dapat maging kampante si Wonderboy sapagkat kilala naman natin ang kalidad ng mga Mexican fighter pagdating sa pakikipaglaban. At katulad din ni Wonderboy ay hanga din ng Meksikano na may uwing tagumpay. Subalit gayon pa man ay hindi nito nalampasan ang husay ni Wonderboy sa pakikipaglaban nang ito ay tapusin ni Wonderboy sa loob lamang ng round 2 sa pamamagitan ng knockout.
Anthony, las dos! ¡Vente las dos, Anthony! ¡Eso! ¡Vamos la otra también! ¡Vente la otra también! ¡Véntela! ¡Véntela! Anong masasabi nyo sa galawan ni Wonderboy mga brad? Handa na kaya ito para sa The Monster ng Japan? Kung ilaban kaya muna kay Casimero, sino sa palagay mo ang mananalo? Pag-usapan natin yan sa comment section.